Sa maagang ito, sa mga kasama namin na nakatunghay sa gawain ito, Lord, we thank you, Jesus. Na tunay nga punan mo ang kanilang kauhawan sa katotohanan. Na sa araw na ito, Lord, masumpungan kanila. Continue to speak mightily to these people. I pray for your word, Lord, mag-rhema sa kanila, O Diyos, at maging dahilan upang maituwid ang kanilang buhay, Panginoon. Thank you, Father, and we pray, O God, for the Holy Spirit to explain to us the message, Lord, na gusto mong i-convey sa bawat isa. Thank you, Father. Bless those people who will receive faithfully, who will receive with joy, Lord, ang iyong spiritual food. In Jesus' mighty name, amen and amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Hallelujah. Grabe. No? Mahaba-haba. Lumalaki ang pamilya ng Diyos. Dumadami ang pamilya na ating sa ating Diyos na buhay. So good morning po sa bawat isa ngayon. Hallelujah. Pagbigyan niyo ako na good morning po. Hallelujah kay Ate Luz sa Singapore. At siyempre sa kanyang pamilya sa Cavite, sa Cavite. Maging sa kila Brother Jojo, hallelujah, walang pasok. Si Nanay Linda, miss ka na namin. Sister Ana Santelices, good morning, hallelujah. Kay Ate Ana Fernando ng Cabrera Street, good morning. Nawa ang iyong puto bongbong at ang iyong mga products ay maubos kaagad-agad in the name of Jesus. Kay Sister Wendy, kay Carissa, welcome sa Maynila. And let's pray natin na magkaroon tayo ng fellowship. Hallelujah, magkita-kita tayo sa simbahan. Hallelujah. At mabisita ko rin kayo diyan sa Taguig area. So, pag-pray niyo ako kila Ate May at kay Sister Wendy, no? Malayo man, malayo pa rin. But by the grace of God, mararating din. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at sa oras na to, hallelujah. Ako'y nagagalak sapagkat kasama natin ng Diyos. I-type nyo nga yan. Ako'y nagagalak sa araw na to kasi kasama natin ang Diyos. No? Huwag niyo po kakalimutan. Bakit po natin ginagawa ito? Unang-una, gusto ko pong malaman kung kayo po ay naririnig niyo ako dahil baka mamaya, isang oras na ako nagsasalita, naka-off pala ang aking mic. No? Wala pala kayo naririnig. Nangyari na po yun minsan. At kuminsan yung screen naman. So, kapatid, gusto rin naming malaman na sabi nga natin, buhay na buhay tayo. Baka mamaya tinutulugan nyo ang gawain ng Panginoon. Baka mamaya pagising nyo, wala na kami. Okay? Huwag nyo tutulugan ang gawain ng Panginoon. Huwag nyo tutulugan ang salita ng Diyos. Baka pagising mo, wala na kami. Nasaan na kami? Baka kinuha na kami ni Lord. Baka dumating na si Lord. No? Maraming ganyan. No? Maraming na late. Maraming tulog. Na-miss nila ang message ni God. Hallelujah. Sa oras na ito, ating ituloy ang pag-aaral ng salita ng Diyos. We are now in chapter 21. Kalahati na po ng Job ang ating nababasa. Huwag niyo pong, sabi nga natin, pwede niyo pong balikan. Kung na-miss niyo po ang ilang bahagi ng Job, balikan niyo from chapter 1. No, para makita natin. Ang aklat ng Job is one of the book of wisdom. At ito ay napapanahon ngayon, lalo na sa panahon ng pandemya, sa mga pagsubok na dumarating. So, nakita natin dito kung paano inililigtas ng Diyos ang kanyang mga anak. And then nakikita rin natin dito kung ano ang dahilan, kung bakit tayo nagkakamali sa Panginoon. Ano ibig sabihin nagkakamali? Iniisip natin, pinarurusahan tayo, pinapalo tayo, o ano paman. Dalahin natin na sa pagkakataong ito, ang Book of Job will open your mind sa tunay na layunin ng Diyos. Hallelujah. Wala siyang layunin na ibaksak tayo, parusahan. Kundi ang nais niya, maligtas tayo lahat. Amen? Kaya ngayon, itong sagot ni Job
sa kanyang kaibigan. At ito ang end ng round 2. Ang round 3 ay sa Lunes, no? So nasa ikalawang round na tayo, patapos na ito, yung tinatawag nating round na ito. At ang sabi, okay, kinontra ni Job ang sinabi ng kanyang kaibigan na ang mga masasama ay maikli ang buhay at ang masasama ay agad-agad mawawala sa mundo. Ibig sabihin, sila ay hatulan kagad. So, ngayon, kinontra yon ni Job. Sapagkat para sa kanya, the triumph of the wicked is not short. Tingnan natin, is it true? Totoo kaya yon, no? Na ang mga masama ay nagtatagal sa mundo? Hallelujah. Sabi dito, ang Diyos ay pinagpapala ang masama. Okay, ulitin ko mga kapatid. This is what Job see. Ito ang nakita niya sa buhay niya. Ito ang pagkakaintindi niya. Pero sabi nga natin, ito ay yung kanyang pananaw. Base sa kanyang naranasan. Base sa kanyang nakita sa mundong ito. Ang sagot ni Job, pakinggan niyong mabuti itong aking sasabihin. Ituturing ko ng ito ang sa akin ay pang-aliw. Itong aking ibabatyay sa inyo muna sanang dinggin. Pagkatapos na marinig, saka ako ay tuyain. Di laban sa kapwa-tao itong aking hinanakit at may sapat na dahilan bakit hindi makatiis. Mga kapatid, hindi laban sa kapwa-tao ang kanyang hinanakit, kundi gusto niyang ipaalam sa Diyos ang kanyang nararamdaman. Gusto niyang malaman kung ano ang dahilan ng Panginoon at pinayagan niya ang matinding kahirapan na dumating sa kanyang buhay. Nais niyang lumapit sa Diyos at malaman ang kalooban nito. Hallelujah. Sapagkat sabi nga natin dito nga sa mundong ito, hindi siya sinuportahan ng kanyang pamilya, ng kanyang mga kaibigan. Ang masakit pa, idinidiin siya sa kasalanan hindi naman niya ginawa. At ikatlo, naniniwala din siya na lahat ng kanyang tiisin at hirap na dinanas dito sa mundo ay bunga o gawa ng Diyos. Job 21 verse 5, makinig kayo mabuti. Kayo, lahat kayo'y magugulat, baka di na makakibot. Walang salitang maapuhap. Patula po talaga ito. Tuwing ito'y lilimiin, iintindihin, ng isip ko'y nagugulo. Sa takot ay nanginginig ang buo kong pagkatao. Bakit kaya ang masamay nabubuhay ng matagal? Tumatanda, lumalakas, nagiging makapangyarihan. So nakita niyo na po, medyo taliwas sa sinabi ng kanyang kaibigan kahapon. Ang tingin ni Job, ang masasama ay nabubuhay na matagal, inaabot pa ng katandaan, lumalakas at nagiging makapangyarihan. Tama po yun. Verse 8, anak nila'y masagana, matatag ang kabuhayan, at ang buong lahi nila'y maginhawang namumuhay. Huwag niyo po kakalimutan na sinabi ko kahapon that the way of the wicked, na yun talaga ang mangyayari sa masama. But the biggest question today is this. Ito ang tanong ni Job. Hindi naman totoong maikli ang buhay nila. Hindi naman totoo na sila hinahatulan kaagad. Hindi totoo na pinarurusahan kaagad-agad sila. Ang napapansin niya nga, nagtatagal sila. Tumatagal sila sa mundong ito at nagiging makapangyarihan. Isa lang ang pupuntuin natin dito, mga kapatid. That the wicked will be completely gone when they die. Pag namatay ang masama, wala ka na maalala sa kanila. Mapaparam sila. Di mo na sila makikita. Di mo na sila maririnig. That's the truth. Okay? Whether it is long life or short life,
Ayun nga sa ating nga mga kapatid, kapag ang tao namatay, sasabihin, napakabata pa naman yan, napakabait pa naman. Yes or no? Meron tayong kasabihan mga Pilipino na ang masamang damo ay matagal mamatay. Okay? So, ibig sabihin, bakit daw mahaba ang buhay na masama? Minsan pagka ang tao, sabi, sana namatay na yan, sana nawala na yan sa mundo. Ang totoo niyan, kapag sabi ng mga matatanda, kaya mahaba buhay niyan para bigyan pa ng pagkakataong magsisi. Okay? Pero the question is, matagal ba o maikli ang buhay na masama? Tuloy natin. Okay? Sabi dito ni Job, ang anak nila ay masagana. Ito itutukoy niya dito ang masama. Matatag ang kabuhayan at ang buong lahi nila ay maginhawang namumuhay. Alam niyo kung minsan totoo to. Hindi naman sinasabing laging totoo. Ba't ang punto ko? Nagtatrabaho ka 8 hours a day. Araw-araw. Para madagdagan, kailangan mo mag-overtime. At para lalo madagdagan, lalo na ngayon, kailangan mo mag-sideline. Okay? Andun yung effort mo kung walang pagtsatsaga, walang nilaga, walang magiging bunga ang iyong paghihirap kung walang pagtiis. Pero pag titingnan natin masama, titingnan niyo mga kasino, yung kanilang pera, itinatapon nila. Samantalang may mga tao na nangangailangan ng pera para sa pang-araw-araw nila. Hello? Na bakit parang ganon kung sino pa yung mga tao na questionable ang kanilang kayamanan, ay sila pa nakaka-enjoy ng mga magagandang bagay sa mundong ito. Mukhang, oo. Sila pa maraming gwardiya, sila pa ang nasa magagarang sasakyan, magagandang bahay. Pero sabi nga ho ng Psalms, huwag kayong mainggit sa kanila. Okay? Sabi mo nga, i-type mo nga dyan sa iyong sa ating comment section, hindi ako maiinggit sa masama. Ulitin ko, hindi ako maiinggit sa masama. Okay? Huwag kang mainggit. Huwag kang matakot sa gawa ng masama o sa gagawin ng masama sa iyo. Tuloy natin. Sambahayan nila ay ligtas sa mga alalahanin. Ang pamalo noong Diyos sa kanila ay malayo rin. Kaya iniisip ni Job, siya na matuwid, walang kasalanan, bakit siya pinalo? Bakit nawala ang kanyang pamilya, ang kanyang mga anak? Bakit halos hindi siya makagulapay sa hirap na kanyang nararanasan? Pero ang masama ay patuloy na umuunlad. Okay? Hallelujah. Ang kanilang mga hayop, ang pagdami ay mabilis. Ang inahin nilang bakay nasa ayos kung magbuntis. Marami anak nila, masaya naghabulan, masisiglang naglalaro at mayroon pang sayawan. Karaniwan nga, mga kapatid, iniisip natin na sa mga darating na araw, may pagsubok na darating. Sa mga darating na araw ay may mga problemang darating. O kaya may mga kapigatian na darating. No? Bakit sa mga mabubuti? Bakit yung mga masama, hindi nila alintana yung mga bagay na yon? Ang buhay nila ay nagpapasasa sila sa araw-araw na iniisip nila na walang katapusan ang kanilang buhay. Umaawit sa saliw ng lira at pandereta, umiindak, nagsasayaw sa tugtugin nitong flauta. Yaong buhay nila ay puspos ng kasaganaan, hindi sila naghihirap pagharap sa kamatayan. Sinasabi nila sa Diyos na huwag silang pakialaman. Hindi nila kailangan ang kanyang mga aral. Pansin niyo po, bakit pag sumisimba ka, sumasamba ka sa Panginoon, araw-araw o kada linggo, bakit parang tayo pa ang nahirapan sa buhay na ito kumpara sa mga taong hindi naaalala ang Diyos kahit araw ng linggo? Hello? Ulitin ko kapatid, i-type mo sa iyong comment section, hindi ako maiinggit sa gawa ng masama. Lagi mo ilagay yan sa puso't isipin mo.
Huwag kang mainggit sa gawa ng masama. Sino ba ang Diyos para sambahin nila? Kung sa Kanya ay maglingkod, ano raw ang makukuha? Kinalala ko yung nag-iimbita ko sa isang gawain, ang sinagot sa akin nung isang tao, Pastor, pag hindi ako nagtrabaho sa araw ng linggo, mamamatay kami sa gutom. Kapatid, ang buhay mo ay hawak ng Diyos. Kung hindi mo siya pananaligan, talagang mapapahamak ang buhay mo. Hallelujah. But still, I don't envy their way. Yan ang sinasabi ni Job. Hindi ko kaiinggitan ang kanilang pamamaraan ng kanilang gawain. Sapagkat sabi dito, ang akala nila sa sarili nananagana, ngunit di ako ayon sa kanilang paniwala. Amen. Akala mo lang yun nananagana sila. Pero kapatid, pag dumating na ang tinakdang araw ng Diyos, asahan mo, walang makaliligtas sa kanila. Sabi ng sabi nga ng Hebreyo, pag tayo ay sinusubok, tayo ay dinidisiplina. Tumatanggap tayo ng pagtatama. Tumatanggap tayo ng pagwawasto mula sa Diyos. Minsan, pag dinidisiplina tayo, hindi tayo natutuwa. No? Huwag niyo pong isipin na pinahirapan kayo ng Diyos, kundi tayo ay dinidisiplina. Dinidisiplina ng Diyos ang kanyang mga anak. At kung hindi ka dinidisiplina, baka hindi ka tunay na anak. So, ang ibig ba sabihin nito, Pastor, kailangan lagi may problema, pagsubok, kahirapan ang buhay namin? Hindi po. Ang pinag-uusapan natin, kapatid, ano man ang dumating sa araw na ito, sa araw ng bukas at sa susunod na mga araw, tanggapin mo na ito ay nasa kalooban ng Diyos. But sometimes, kung naalala niyo po, kung nabasa niyo sa Bible, ang buhay ni Jabez. Humiling siya sa Panginoon na pagpalain siya. Humiling siya sa Panginoon na i-extend ang kanyang territory. And then, God answered. Ibig sabihin, through prayer, God can change our situation. Pwedeng baguhin ni Lord. So sabi nga, kung hiniling si Pablo, ay meron siya tinatawag na turn on the flesh. Ibig sabihin, meron siyang tinik sa laman na kanyang dinaranas. Sabi ng ibang scholars, ito ay sakit. Ito ay sa problema niya sa mata. Ilang beses siyang pinanalangin. Pero sinagot siya ng Panginoon, my grace is sufficient for thee. No? Nangyayari ang bagay na yan upang manatili siyang nagpapakumbaba sa Diyos at hindi nagpaparangal sa kanyang sarili. So that is God's way to keep us humble. That is God's way to keep us hoping and believing and trusting God. Tuloy natin. The wicked is rarely cut off. Ano ibig sabihin nito? Ilawan ba ng masamain makailan ng pinatay? Sila ba ay dumanas kahit bagyang kahirapan? At ang parusa ng Diyos sa kanila'y ipinataw? Itinulad ba sa dayaming nililipad niyong hangin o ipang walang laman? Tinatangay sa kung saan? Sinasabi niyong ang anak ay pinarusahan dahil sa sala ng ama niyang minamahal. Bakit hindi ang magdusa ay ang may kasalanan? Kaya yung sinasabi ni Job, kung siya ang nagkasala, bakit ang kanyang mga anak ang siningil? No? Sa gayoy makikita nila ang kahirapang sasapitin. Sa parusa ng Diyos sila ang pagdanasin. Ano pa ang pakialam niya sa sambahayang may iwan? Sa sandaling siya sa daigdig ay pumanaw. Sino mapagsasabi ng nararapat gawin ng Diyos sa Kanya na makapangyarihan sa buong sansinukob? Isang tao ang namatay sa gitna ng kasaganaan. Panatag ang katayuan, maginhawa nga ang buhay. Katawan niya ay mabilog, larawan ng katabaan, malangis ang balat niya, patunay ng kalusugan.
Mayroon naman ibang namatay sa kahirapan, hindi nakalasap ng bagyang kabutihan. Ngunit sila ay parehong sa labok na hihimlay at kapwa inuuod ang kanilang katawan. Reject their belief as falsehood. So, ito ang conclusion ni Job sa mga tinuran ng kanyang mga kaibigan. No? Yung mga sinabi ng kanyang mga kaibigan, alam ko kung ano ang binabalak niyong gawin at kung ano ang masamang iniisip niyo sa akin. Tiyak na itatanong niyo ang magagarang tahanan ng mga taong nabubuhay sa lusak ng kasamaan. Di ba ninyo naririnig sa mga malalakbay at ang sinasabi nila ay di ba ninyo pinaniniwalaan sa panahon ng kahirapan at kasaway ang palad, di ba't ang masama ay laging naliligtas. Sa kanyang kasama ay walang nagpapamuka, walang naniningil sa masama niyang gawa. Kung babalikan natin ang 30, ang sabi dito, di ba't ang masama ay laging naliligtas. Maaring may punto si Job unang-una. Yung mga alagad ng Panginoon, yung kanyang mga apostol, lahat sila ay dumanas sa matinding kahirapan sa kabila ng kanilang paglilingkod, sa kabila ng kanilang pananalig sa Diyos. Inusig sila. Kaya kapatid, yung tinuturan ng kanyang mga kaibigan na ang tao ay pinarurusahan dahil sa kasalanan. So, pinarusahan ba si Pedro nang siya ay ipako ng patiwarik? Ang mga lingkod ba ng Diyos sa sinunog dahil sa kasalanan nila? So kapatid, sabi nga natin, isang mga bagay na ito, kung bakit ang nagpapakamatwid sa harap ng Diyos ay siyang inuusig. No? Sa totoo lang, ang mga anak ng Diyos ay nilalayuan ng mundong ito. Sa kanyang kasama ay walang nagpapamuka, walang naniningil sa masama niyang gawa. Kapag siya ay namatay at inihatid sa hukay, marami ng tanod, marami pang patnubay. Sa kanya ay matamis ang ihatid sa libingan dahil sa malabis na sa kanya ay parangal. Ngunit kayo, salita ay walang kabuluhan, pagkat lahat ng sinabi niyo'y pawang kasinungalingan. So, kung sinabi nila, kung sinasabi ni Job na ang matuwid ay nagtatagal sa mundong ito, at sabi naman ng kanyang kaibigan, ang matuwid ay agad hatulan, maikli ang buhay, maikli ang tagumpay. Anong totoo? Kung titingnan natin ang mga martir ng Panginoon na naglingkod sa Kanya, na kapalit ay ang kanilang sariling buhay. Ang mga lingkod ng Diyos na inusig, kinulong dahil sa pananalig. Ang mga pastor at mga ngaral ngayon na nakakulong, ang mga simbahan sa China na sinisira, sinusunog, maging sa India, maging sa ibang bansa, lalo na sa mga bansang Muslim, na kung saan ang mga anak ng Diyos ay kanilang binabantaan na kung hindi tatalikod sa kanilang Panginoong Jesucristo, sila ay pupugutan ng ulo. Bakit ganon? Parang feeling ni Job, sila ang naghahari sa mundong ito, pero kapatid, hindi totoo yan. Sa tingin mo lang yon, pero ang katotohanan, ang gawa na masama ay magwawakas. Pero kung ang tanong, maikli ba ang buhay na masama o mahaba ang buhay na masama? Ito sabi ng Bible. Matthew chapter 5 verse 45, so that you may be sons of your Father who is in heaven. For He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust. Ang ibig sabihin, ang biyaya ng ulan, maging ang kasamaan sa mundong ito, no, ay bumabaksak sa mabuti at sa masama. Nararanasan din na masama ang nararanasan natin maliban ng halang kapatid na nakatago ito sa kanilang masayang itsura. Maaaring masaya sila, pero mayroong kalungkutan, may pangamba. Tayo, ang kagalakan natin ay galing kay Kristo.
Magalak ka. Kapatid, sabi mo nga sa katabi mo, magalak ka sa Panginoon. Ulitin ko, magalak ka. I-type niyo po sa inyong comment, magalak ka sa Panginoon. Magalak tayo sa Panginoon. Ha? Huwag kang malito at huwag kang mainggit sa masama. Magalak ka sa Panginoon. Huwag mong isipin na ang biyaya ng Diyos na mabuti ay sa'yo lang babaksak. If God bless you, madadamay ang kapitbahay mo. Kaya mahalin mo ang iyong kapwa upang mas marami madamay sa pagpapalang tatanggapin mo, kapatid. Pag hindi mo naman sinunod ang kalooban niya, wala tayong pinag-iba sa masama. Kung hindi mo mamahalin ng iyong kapwa, ang iyong kaibigan, at ang sabi ni Lord, ang pinakamatinding utos niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Pag di mo ginawa yan, kapatid, wala tayong pinag-iba sa taong masama. But one thing to be sure is this, hallelujah. Kaya may dumarating na pagpapala sa mga masasama ay dahil sa mga anak ng Diyos na nasa mundong ito. If God bless a city, He bless the city because of the righteous. Kaya kung kahit may masama at mabuti, dahil sa mabuti, binubuhos ang Diyos sa kabutihan niya sa isang lungsod. Upang matanggap natin ito at maging dahilan para sa masama na tumalikod sa kasamaan nila. Kaya kapatid, maging matatag tayo, maging tapat tayo sa Diyos, at tunay nga, may nag-aantay sa ating biyaya. Hindi mo pa nararanasan ang pinangako ng Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Kung ikaw'y nagtatagumpay, ikaw ay nagkakaroon ng kagalakan sa buhay mo ngayon, kapatid, mayroon pang langit. May naghihintay pa na magtunay nga doon, wala nang problema, wala nang sakit, wala nang pagluha. Lahat ay sa piling na ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen? Kaya kapatid, sa oras na ito, mapalad tayo at narinig natin ang kanyang salita. God bless both the righteous and the evil people. But one thing to be sure, when we are facing disciplines, trials and suffering, God discipline us to be changed for good. Kaya pagdating ng oras, makikita tayong ganap, walang pagkukulang sa harap ng Diyos. How much more itong mga taong ito, kung tayo nga mismo ikinokorek pa upang maging ganap ang standard ni Lord is excellence, perfection. Pero ang tanong, paano niya gagawin yun? Gagawin yun hindi sa lakas natin, kundi sa tulong at kapangyarihan ng Diyos. So kapatid, hallelujah, purihin ang Panginoon, purihin siya, huwag kang mainggit sa masama dahil sila ay paparusahan sa itinakdang araw ng ating Diyos. At sa mga naging tapat sa Kanya, kayo ay makararanas ng iba yung pagpapala na hindi nyo pa nararanasan sa mundong ito. At yan ay sa piling ng Diyos, doon sa langit, doon sa walang dilim, doon sa walang hirap, doon sa wala ng sakit, sa piling ng Ama, sa piling ng Diyos na nagmamahal sa atin. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Diyos. Kaya sabi ng awit kanina, binabago mo ako araw-araw. Binabago mo kami araw-araw upang pagharap natin sa Diyos